Tapos na ang panayam ng Judicial and Bar Council sa 17 aplikante sa pagka-ombudsman, kabilang si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tutol sa aplikasyon ni Remulla si Senadora Amy Marcos dahil plano lang umano ng kalihim na ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Nakatutok si Salima Refran. Sumalang na sa public panel interviews ng Judicial and Bar Council ang huling 4 na aplikante para sa bakanteng posisyon ng Ombudsman. Sa huling araw ng mga panayam, pinayagang humarap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahit wala pang clearance mula sa Ombudsman dahil sa nakabimbing reklamo ni Senator Amy Marcos. Bunsod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa ICC. Not yet. That's why I'm still applying for it. I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. Sa mga sagot noon ni Remulla sa Ombudsman, hinihiling na niyang mabasura ang reklamo, lalo't ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho. It's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law, in the Republic Act 1951. Tinanong si Remulla sa pananaw niya sa lifestyle checks. Sabi niya, maganda raw na maging kabahagi ang ordinaryong mamamayan sa pag-iimbestiga, lalo't alam nila ang katotohanan sa pamumuhay ng mga taga-gobyerno. Dapat raw kasama rin ang mga kaanak nito. Handa rin daw siyang baligtarin ang naunang utos ng kare-retiro lang na Ombudsman Samuel Martires patungkol sa limitadong access sa mga salin. Basta lang, with the proper safeguards lang. I-redact yung ibang bagay and commitment not to publish some things which may cause trouble to their people or their families. Pero ngayon pa lang, maghahain na raw ng oposisyon laban kay Remulla si Senator Amy Marcos sa JBC. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. No comment. I don't want to comment. Mahalaga at makapangyarihan ang posisyon ng Ombudsman. Yung main role niya is to investigate and to prosecute yung mga illegal acts or omissions ng ating mga government officials and employees. Pwede rin siya magpataw ng mga parusa tulad ng suspensyon o pagtangkal sa pwesto, pati na diskwalifikasyon sa paghawak muli ng posisyon sa gobyerno. May termino siyang 7 taon at pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Bukod kay Remulla, wala ring clearance pa mula sa Ombudsman ang kapwa-aplikante na si PCSO Chairperson Felix Reyes. May hanggang huling araw ng deliberasyon ng JBC ang dalawa para magsumite ng kanilang clearance. Ang 16 pang aplikante na sumalang sa JBC panel interviews, lahat pabor sa lifestyle checks. Bukas din sila sa pag-aaral muli sa order patungkol sa salin basta't may safeguards. Papasok na sa deliberasyon ang JBC kung saan pagsasama-samahin ang resulta ng psych evaluation, written exams, pati na ang bar rankings ng mga aplikante. Kasunod niyan, magbobotohan ng JBC sa kung sino-sino ang papasok sa shortlist, kung saan nga pipili ang Pangulo ng kanyang itatalagang susunod na Ombudsman ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Patuloy na minomonitor ang Low Pressure Area o LPA habang patuloy ang pag-iral ng habagat. Huling namataan ang LPA sa layong 1,170 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Bahagyang itinaas ng Pag-asa sa moderate ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na araw. At kung sakaling sa loob pa ito ng par maging bagyo, tatawagin itong bagyong Kiko. Kumpara nitong mga nakarang araw, nabawasan na ang mga lugar na apektado ng LPA at karamihan ng mga pag-ulan sa bansa ay dahil nasa habagat.
Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cordillera, pati sa ilang lugar sa Central Luzon. Sa hapon, malaking bahagi na ng bansa ang uulanin, kabilang ang halos buong Northern at Central Luzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Southern Luzon. May matitinding buhos ng ulan kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Meron na ring pag-ulan sa Visayas, lalo na sa Panay Island at Negros Island Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Eastern at Central Visayas. Sa Mindanao, posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Nananatili rin ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Metro Manila bukas. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang pumasok na tubig baha sa isang bahay sa Pampanga abay may kasamang mga maliliit at palangoy-langoy na isda. Anong isda mga ito at saan nanggaling? Nang binaharaw kamakailan ang tahanan ni Jeffrey sa Macabebe, Pampanga, hindi lang daw tubig baha ang rumagasa. May kasama rin tong mga maliliit na isda. Nagla-lunch po kami. Bigla pong may pumasok po na maliliit na isda. Welcome! Welcome! Ang kanilang mga bisita pumasok hanggang sa kanilang dining area at lumangoy papuntang kusina. Ang saya pong nilang tingnan. Hindi po sila natatakot sa amin. Ayon kay Jeffrey, ang mga isda posible daw mga fingerling o maliliit na tilapia na nanggaling sa mga palaisdaan malapit sa kanilang tahanan. May mga butas po yung gilid sa may gate po. Doon po siguro sila nakapasok. Ang tilapia, isa sa mga paboritong isda sa ating bansa. Maliban kasi sa ito'y abot kaya, madali itong hanapin sa mga palengke at madali din itong lutuin. Pwedeng pinirito, inihaw o di kaya ginataan. Ayon sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang tilapia sa mga priority species sa Philippine aquaculture at tinuturing ding second most farmed species kasunod ng bangus. Sa Central Luzon and any other parts of the country is tilapia yung nangunguna natin na quinoculture na aquaculture species. Mabilis daw kasi itong i-culture o paramihin ang mga isdang ito. 3 to 4 months nag-harvest na tayo ng tilapia, pero may mga areas din tayo na medyo hindi nakagandahan, yung tinatawag natin na carrying capacity. So umaabot na rin kung minsan ng mga 6 months to 8 months yung culture period natin. At dahil nga ito'y abot kaya at mainam na source ng protina, ang mga tilapia binansagan ding aquatic chicken. Pero alam niyo ba ng isda na paborito ng masa, hindi pala native sa ating bansa? Saan to nanggaling? Kuya Kim, ano na? Ang tilapia, hindi native o katutubong isda ng Pilipinas. Galing to sa ilang bansa sa Africa gaya ng Egypt, Uganda at Kenya. Ang pinakaunang species ng tilapia sa Pilipinas, ang Mozambique tilapia, pinasok sa bansa noong dekada 50 sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries o ngayon Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layo ng pag-angkat noon ng tilapia ang masiguradong food security at aquaculture development sa bansa. Mula noon, pinalawak na ang tilapia farming sa maraming lugar sa bansa. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, dahil hikahos sa buhay, nagpasaklolo sa inyong Kapuso Action Man ang isang pamilya para maipagamot ang kanilang anak. Ilang beses na umano itong nasasangkot sa pagnanakaw kaya ikinakadena na lang? Nagpasaklolo sa inyong Kapuso Action Man ang isang inang itago natin sa pangalang Jenna. Ang 13 anyos niya kasing panganay na anak na si Eric, hindi niya tunay na pangalan, umabot na sa puntong kinailangang ikadena sa loob ng bahay. Kasi po pag hindi po namin ginawa, lumalaki po ng lumalaki yung problema niya po, ma'am. Nagnanakaw po siya, ma'am. Ilang beses na umanong nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw ang anak na hindi na umano nila kayang makontrol. Nung grade 6 pa po siya, sir. Hindi ko, sir, maintindihan eh. Kasi pag tinatanong ko po siya, sir, nakakausap po siya ng ayos. Kaso hindi ko po alam kung napakinggan niya ako o hindi. Kasi kung ano po, paulit-ulit lang po yung problema niya.
Tinatali po namin siya kasi 2 beses niya na po kami tinakasan. Pagka po matutulog na po, alas 3:30 po ng umaga, tinatanggal ko na po kasi sasama na po siya ng tatay niya sa laot. Aminadong walang pinansyal na kakayahan si Jenna kaya nanghingi na siya ng tulong mapatignan sa eksperto ang anak. Gusto ko lang pong matulungan ako sa problema lang po talaga sa anak ko, sir. Hindi po namin kayang bayaran yung mga nakukuha niya kasi malalaki pong halaga. Ang naturang sumbong agad nating idinulog sa DSWD Region 5. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Sipocot, Camarines Sur. Nakapag-home visit na rin ang social worker at ilang staff. Ang MSWDO naman, na-endorso na sa Bicol Medical Center Mental Health Unit si Eric para sa isang psychological intervention. Sasailalim pa si Eric sa ilang test para makumpirma ang kondisyon at kung ano ang nararapat na gawin dito ng mga eksperto. Samantala, sumasailalim na sa counseling si Jenna. Nakatanggap din ng food at financial assistance sa pamilya na magiging beneficiary rin ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Inirekomenda na rin si Eric na makapasok sa DepEd Alternative Learning System para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Maraming salamat po kasi sa panahon pong wala akong maisip kung saan ako lalapit. Nagbaka sakali lang po ako sa kanya. Kahit paano po, nababawasan yung bigat ng dinadala ko. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. The Kapuso stage is set for another season of The Voice Kids Philippines this September. Pero bago kumilatis ng young aspiring talents, nagkuwento muna ang coaches sa GMA Integrated News interviews tungkol sa kanilang on and off screen na samahan at mga paghahanda as mentors. Makichika kay Nelson Canlas. Coach Julie! Nagbabalik as coaches sa The Voice Kids Philippines sina Julian San Jose. I can't ask Coach. Guess who's back? At Billy Crawford. And this time, makakasama nila ang balladeer, singer-songwriter na si Sak Tabudlo. At sina Paulo and Miguel Guico ng Filipino indie folk pop band na Ben and Ben. Sa pag-upo ng 5 coaches sa GMA Integrated News interviews, sari-saring emosyon ang naipadama nila sa aming kwentuhan. Mula sa over-the-top kulitan nila bilang coaches on and off screen. What's a usual taping day for you guys, like na magkakasama kayo? But I would like to know what's happening sa likod ng camera. Would you really want to know? Kasi sobrang honest nito Di mo sure. One thing is, ginaw kami sa studio. Lamig sa studio. Lagi studio. kami nakakumot. But kidding aside, ako personally, I really have a great time with these people. Like, I know to myself that these are my kind of people. Bakit ka tumatawa? Ginawa mo kami parang alien These kind of people. No, because syempre, it takes, so much energy and honesty. Especially, sobrang laking bagay niya kapag nasa workplace ka. At dahil they are shaping the lives of new talents, kailangan din ang seryosohan sa kanilang trabaho. These kids are very smart and they have one goal, and one goal is to win. The most important part about the competition is not winning. It's just securing your place and to being remembered for the rest of your life. You just have to perform like it's your last. Naghahanda na rin sila sa lungkot na sigurado raw na mararamdaman nila as they journey into the competition. Ano yung mga inaasahan yung heartbreaks dito? Yung parang mga bagets ito mga bata Nako, yun nga po, non-stop sila sa sabi na, guys, prepare for the heartbreak. At the end of the day, we know it's a competition. And we know that not everyone can get in. Sobrang grabe rin kasi ako ma-attach. So, hindi rin ako naglo-look forward to the process. But, I think yung bottom line din for us, of course, given na it's a competition, is magawa lang namin yung task of really bringing out the best in these kids and making sure na they know na we believe in them. I think masabi namin na we did our job. At hindi rin maiiwasan ang kaunting nostalgia.
Lalo pat baon daw ng coaches ang mga pinagdaanan nila as young performers na puno hindi lang ng tagumpay, kasama na rin ng criticism and failure along the way na maaari nilang ibahagi sa mga bata ng The Voice Kids. I know this is going to be a full circle moment for you dahil naging contestant ka rin and of course sumali ka sa The Voice Kids dati, 2014. So how does it feel now na judge ka na or coach ka na? I feel like I still feel the jitters po and just butterflies every time nakakita po ko ng logo ng The Voice around the area. I was just like auditioning po. It was my grandmother po who pushed me. Like those kids that we saw perform and everything, that was me po. So it's like, I feel like when I was in that body and I was in that moment po, hindi ko naman iisipin na makakarating ako dito. So it just feels crazy and weird to be here. At the same time, I'm really blessed po. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Lumobo na sa mahigit 1,000 ang nasawi sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan. Ayon sa tagapagsalita ng Taliban administration, 1,411 ang nasawi sa lindol. Sa tala naman ng isang humanitarian group, mahigit 3,000 ang sugatan. Mahigit 8,000 bahay rin ang nasira at pinanggangambahang may mga natrap pa sa ilalim. Ayon sa UN coordinator, posible pang tumaas ang bilang ng casualty habang nagpapatuloy ang rescue operations. Maraming kalsada ang hindi madaanan dahil nasira at naharangan ng landslide at rock slide. May mga liblib na lugar at kabundukan ding hirap pang maabot. Nagpadala na ng tulong ang humanitarian aid organization ng UNICEF gaya ng gamot, damit at mga pansamantalang tirahan tulad ng mga tent. Ayon sa US Geological Survey, 11:47 p.m. oras ng Afghanistan noong linggo, nang yumanig ang lindol 27 kilometers east-northeast ng Jalalabad. Patuloy naming kinukuha ang impormasyon mula sa Foreign Affairs at Migrant Workers Department kung may mga Pinoy na apektado ng lindol. Tiklo sa Caloocan ang dalawang itinuturong suspect sa magkakasunod na pang-hold up. Tunghayan sa aking pagtutok. Dahil hindi raw kaagad sumunod, tinutukan ng kutsilyo sa leeg ang delivery rider na ito. Napilitan ang biktima na iwan ang kanyang motorsiklo, saka naman pumasok ang ikalawang suspect at hinalugog ang mga naiwang gamit ng biktima. Nangyari ito sa area ng Caloocan kamakailan at ayon sa Northern Police District. Isa ito sa mga mapangahas na pang-hold up na kabilang sa halos 70 robbery hold-up incidents. Isa ito sa mga mapanghas na pang-hold up na kabilang sa halos 70 robbery hold-up incidents na naitala mula Enero hanggang Hunyo 2025. Ito naman, kuha sa monumento. Kita ang umano'y dalawang hold-upper habang sinusundan ng kanilang bibiktimahin. Tandem nga sila, no? Tapos, habang pagkalagala, tinatingnan nila kung sino yung potential na pwedeng maganda cellphone tapos madaling biktimahin. Hindi na kuna ng CCTV ang aktual na pang-hold up dahil isinagawa raw ito sa lugar na walang kamera. Pero ayon sa 25 anyos na teacher at sa 13 anyos na estudyanteng kasama niyang biniktima, tinutukan din sila ng dalawang suspect. Ang nasa isip ko na lang, ibigay yung gamit. Kasi may nakita po akong patalim siya kabaril. Tinangay ang smartphone ng teacher, pati ang sa kasama niyang estudyante. Di po ako makalaban kasi ba po pag lumaban pa po ako, po nila ako nun. Kagabi, nadakip ng Special Operations Unit ang dalawang suspect. Na-recover sa kanilang isang kalibre 38 baril. Positibo silang kinilala ng mga biktima pati na ng iba pang na-hold up sa area ng monumento na pinatawag ng pulisya. Mga estudyante, minsan minor or minsan yung mga empleyado na walang laban na lalaban, walang lakas lalaban. Tapos minsan nahuli sila, no? Natatakot naman mag-file ang mga biktima at nakakalaya din. Alam ko may mga na-hold up pa sila at ito na yung pagkakataon na maraming pang mag-file sana ng kaso para hindi na makalaya. No comment ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Iginiit ng isang kontraktor na personal niyang pera ang 30 milyong pisong donasyon
sa kampanya ni Senate President Cheese Escudero noong 2022. May isinusulong naman ang mga kongresista laban sa ilang opisyal ng Philippine Contractors Association Board o PCAB. At nakatutok si JP Soriano. Sa pagdinig ng Kamara ngayon kaugnay sa mga maanumalyang flood control project, ang alegasyon ni Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun sa humarap na opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, Attorney, kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, Mr. Chair, yun lang po. I-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatira lamang po sa Kupang, Muntinlupa po. Nauna nang nabanggit sa privilege speech ni Senador Ping Lacson at lumabas din sa pagdinig ngayon sa Kamara ang umano'y accreditation for sale na modus umano sa PCAB. Ang PCAB ang nagbibigay ng mga contractor's license. Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng PCAB kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado kahapon na ang 9 na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay na magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noong pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAB do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil kahapon lang po hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng PCAB, we plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned yesterday po na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lobiano. Si Lobiano ang kaibigan ni Senador Cheese Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last 2 cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero? Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lobiano, personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. Kahapon, sinabi ng COMELEC na may 31 construction company na may kaugnayan sa ilang national candidate noong eleksyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nostalgic para kina Charlie Fleming at Marian Osabel ang pagbisita nila sa Cagayan de Oro City, lalo't pareho silang tubong Mindanao. Nagpasaya rin sila ng mga kapuso sa isang pista doon. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Pagdating pa lang sa Cagayan de Oro City, pumasyal na agad sa downtown Divisoria sina Sparkle artist at ex-PBB housemate Charlie Fleming at Queendom diva Marian Osabel. Game na game silang sumakay sa motorela, isang motorized na pampasaherong sasakyan na nagsimula sa Cagayan de Oro. Tubong Cagayan de Oro si Charlie, kaya sobrang saya niya nang muling makauwi matapos ang mahigit 2 taon. Nostalgic din para kay Marian ang pagsakay sa motorela na kanilang sinasakyan noong kapag bumibisita sa CDO mula sa kanyang hometown na Iligan City. Ay, Kuya Sai, mahangin.
Sobrang saya. Parang ako nagre-relapse dito. Yung parang mga old days na nakasakay-sakay lang Tsaka, ako. nag-reminisce kaming dalawa. Yes, kasi so true. it's been so long na last sakay ko ng Rela. Ako po, di ba? Pagdating ng hapon, nakisaya sila sa Higalaya Vibe Fest na isa sa mga aktibidad ng Higalaya Festival 2025. Si Marian, kinantahan ang mga dumalo sa fiesta. Nalipay kayo ko dyan, as in na nakita kong mama sa crowd, and akong papa pod, and my friends from Iligan City, of course. And yeah, it's such a great feeling na makabalik diri sa Cagayan de Oro. Todo rin ang excitement nang nag-perform na si Charlie. Napaiyak pa nga siya dahil sa mainit na suporta sa kanya ng Cagayanon fans. Hindi lang po yung overwhelmed small tears. Malaking tears po talaga yun. I was really happy to really be back here sa CDO. At syempre, I grew up here and everything. Hala, iyak na naman ako. Charis. Iyak na naman ako. No, I'm really happy because I saw my family in the crowd. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Usapang boxing naman. Pero hindi ito yung nakasanayan nating panoorin, ha? Sa halip kasi, mga kapuso, nasa boxing ring, sa isang mahabang kawayan ang laban. Yan po ang highlight sa Pinyahan Festival sa Polo Maloc, South Cotabato. Pinaagis akong lubot. Grabe ang ipak, lubot. Bukod sa lakas ng suntok, palakasan din ng kapit ang labanan dahil ang maiwan sa kawayan panalo. Ang magkalabang ito nga kahit pa nakatiwarik, tuloy lang sa suntukan. Safe naman ng players na nakakomplete safety gear at may foam sa ilalim para naman sa malalaglag, yung mahuhulog. Suportado rin ng lokal na pamahalaan ang much-awaited event na ito na hindi pinalampas ng mga manonood kahit pa malakas ang ulan. Overage na ako dyan. Exempted. Pwede tayo newscasting habang nasa kawayan. Komentary na lang. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.